Each family member has a role in God's blueprint and instruction. So mayroon kanya-kanya tayong gawain bilang pamilya. Bilang miyembro, bawat miyembro ng pamilya may mga tungkulin at tagubilin ng Diyos para sa bawat pamilya, miyembro ng pamilya. Ito yung pagtuturo sa mga daan ng Diyos ang prioridad. Na hindi basta-bastang idinisenyo ng Diyos ang mga pamilya, nilikha niya ang bawat tungkulin ng may layunin. Layunin ng pagmamahal. Sa kabila ng banal na blueprint, ang bawat miyembro ng pamilya ay nag-aambag ng isang maayos. So nakasentro sa ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo sa sambahayan. Maging asawa, magulang, anak, lolo or lola, lahat ay may sagradong tungkulin dapat nating gampanan. Yan yung sinasabi, lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin. Kaya sinasabi niya rito sa Deuteronomy na kailangan ituro sa mga magulang, mga anak. Ito yung utos. Deuteronomy 6 verse 6, these commandments that I give you today are to be on your heart. Verse 7, sabi niya rito, impress them on your children, talk about them when you sit or home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So, ibig sabihin, ito yung instruction ng Panginoon. Na sinasabi niya sa banal na kasulatan na idinidiin ang kahalagahan ng pagpapanatiling malapit tayo sa salita ng Diyos. Ito yung dapat munang ibigay natin sa ating mga anak, sa mga miyembro ng pamilya. Kailangan ipasunod, isundin nila ang utos ng Panginoon, isa puso, at isa gawa. Na sinasabi dito na ito yung ating pang-araw-araw. Sabi dito, panatilihin malapit sa salita ng Diyos, hindi lamang sa ating mga puso, kundi maging sa ating mga pang-araw-araw na pakikipag-usap at buhay pang-pamilya. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa Diyos ay hindi limitado o formal na pagtuturo. Ito'y sinasadya upang maging isang natural, patuloy na bahagi sa araw-araw ng buhay natin. Ito'y sa panawagan na isa buhay, ang pananampalataya ng tuloy-tuloy at sinasadya na iluhubog ang susunod na henerasyon ng may katotohanan at pagmamahal. So kaya ito yung mga tungkulin ng bawat pamilya. Una ay yung tatay, fathers, provide, live spiritually. So ibig sabihin, ang mga tatay siya yung maglalaan, magpo-provide. Lahat ng pangangailangan, ang tatay ang magpo-provide para sa pamilya. At siya rin yung mangunguna sa spiritual, kaso baliktad. Ang mga babae pang nangunguna sa spiritual, yung mga lalaki na nga. So yun yung sinasabi na dapat tayo ay bilang mga tatay, ito yung dapat ang tatay ang nag-provide sa pamilya. Siya yung nagtatrabaho, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanilang anak, asawa. Kaso ngayon, baliktad. Ang mga tatay nasa bahay. Nabaliktad na. Ito yung dapat bilang mga tatay, siya yung naglalaan ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, siya yung mangunguna sa spiritual. Kaso ang tatay ang nabaliktad, ang tatay na nasa bahay. Wala nang pakialam sa spiritual. So ito yung gawain bilang tatay. So sinasabi niya rito, Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not, sinasabi na, mga ama, huwag ninyong galitin ang iyong mga anak, sa halip palakihin sila sa pagsasanay at turo ng Panginoon. So ibig sabihin, bilang mga magulang, ama, tumatawag sa mga magulang, lalo-lalo na sa mga ama, na palakihin ang kanilang mga anak ng may pag-iingat, pagtsatsaga at makadiyos. So paano palalaki ng ama ang anak na makadiyos? Yung ama nga hindi nagsisimba. Ang ama nga, siya pa yung nangunguna sa hindi makadiyos. So ito yung gawain ng ama, ito yung dapat gawin ng ama sa pamilya. Kaya kung yung mga dalaga ngayon at walang panahon, yung magiging asawa or syota nyo, ay, hiwalayan nyo na yan. Walang kwentang ama yan. Nakalagay sa Biblia, walang kwentang ama yan. Kapag hindi siya namumuno sa spiritual,
hindi siya nagpo-provide 100%, hindi magiging masaya ang buhay. Dahil ito, tinuturo sa atin para charge the experience. So kaya nga't mahalaga na yung ama ang nangunguna sa spiritual at sa pangkabuhayan. Yan yung tinuturo bilang ama, bilang tungkulin ng miyembro ng pamilya na sinasabi na palakihin ang kanilang mga anak sa pag-iingat, pagtsatsaga at makadiyos sa patnubay. So mahalaga yung makadiyos sa patnubay. So paano papatnubayan ng ama kung yung ama wala ng panahon? Sa halip pukawin sila, dapat nilang pagyamanin ang kanilang paglago sa pamamagitan ng pag-ibig, disiplina at pagtuturo sa batay lamang sa salita ng Diyos. So ang ituturo daw natin bilang ama, batay sa salita ng Diyos, kaya nga lagi natin tinuturo dito, ang ating pag-uusapan laging salita ng Diyos. Kaya sabi nga, kahit saan ka pumunta, natutulog, naglalakad, ang salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Nasa Biblia, di ba nabanggit lang natin? Nabanggit lamang sa Ebanghelyo. So kaya nga sinasabi dito na ito ay nagpapaalala ng pagiging magulang na dapat maipakita ang puso ng Diyos matatag, matalino at puno ng biyaya. At bilang mga magulang, bilang ama, sinasabi dito bilang ama, kailangan mamuno ng may kabaitan. Tunay na pamumuno, lingkod na pamumuno, huwag mapangibabaw o ngunit pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. At sinasabi, sanayin ang mga bata, sinasabi pa sa Proverbs 22, verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. So, ibig sabihin, bilang bilang ama, ito yung dapat itinuturo sa mga anak. Ang salita ng Diyos. Dahil kapag ang salita ng Diyos ang itinuturo natin, hindi nila ito malilimutan pagtanda. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na tinatampok nito ang malakas na epekto ng maagang spiritual, moral na patnubay na hindi kahit ang mga magulang at tagapagturo na sadyang magturo at maging modelo ng kanilang maka-Diyos na pagpapahalaga. Mula sa morang edad, kapag ang mga bata ay nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos, katuwiran ng Diyos ng maaga, hinuhubog nito ang kanilang landas at malamang na manatili sa kanila sa buong buhay. So mananatili ang salita ng Diyos sa buong buhay ng mga bata. Kahit na umalis sila ng ilang sandali, ito isang paalala na ang pare-parehong puno ng pananampalataya at pagiging magulang ay nag-iwan ng pangmatagalang pamana. Kaya nga bilang mga magulang, ang mga pamilya ay unang silid-aralan ng Diyos. So ito yung tinuro sa atin na maging silid-aralan tayo ng Diyos bilang mga magulang. Bilang mga magulang ay tinawag na maging disipulo ng kanilang mga anak, hindi lamang sila palakihin. Hindi lamang yung palakihin natin ang ating mga anak. Ako, nagkulang sa mga anak ko, inaamin ko. Hindi ko naturuan sila ng salita ng Diyos dahil hindi ko naman talaga alam noon. Natutunan ko lang, 37 years old na ako. Saka lang ako natutong magbasa ng Biblia. Kaya hindi ko sila naturuan. Ngayon lang. Kaya kapag yung bata may isip ng turuan, may sarili ng isip. Kaya kapag itinuro mo ngayon, nangangatwira na. Kaya mas mahalaga na bata pa lang dapat tinuturo na sa mga anak. Ito yung sinasabi na bilang tatay, pagmamahal at hindi kalupitan ang ibibigay natin sa ating mga anak, sa ating asawa. So kaya nga ito yung tungkulin ng magulang ng bawat pamilya. Ang tatay, kailangan sinasabi, husband, love your wives and do not be harsh with them. So ibig sabihin, bilang tatay, kailangan natin ibigin natin ang ating mga asawa at huwag maging malupit sa kanila. So ibig sabihin, ang pag-ibig ay pundasyon. Ang asawang lalaki tinawag upang mahalin ng lubos ang kanyang asawa tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo sa simbahan. At dapat bilang isang maka-Diyos na asawang lalaki ay hindi nangingibabaw. Ang mga lalaki ay dapat
Hindi sila nangingibabaw, hindi minamaltrato ang kanilang mga asawa, o hindi nagsasalita ng malupit sa kanilang asawa. Sa halip, tinatrato ito ng may kapaitan at paggalang. Dahil ang pag-aasawa ay sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo, ang paraan ng pakikipagtungo sa isang asawang lalaki at sa kanyang asawa ay dapat sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo na may sakripisyo, pagtsatsaga at punong-puno ng biyaya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat makita sa isang asawa na lalaki. Sa isang asawa na lalaki, dapat ito yung tunay na pag-ibig, hindi nakabatay sa mga damdamin lamang. Ngunit ito ay isang sadyang pangako ng pangangalaga, paglilingkod at pagpapasigla. At iwasan bilang mga lalaki na asawa, iwasan ang kalupitan ng mga salita o gawa. Magsalita ng may kainanuhan, pampatibay loob kahit na sa mga hindi pagkakasundo bilang mga lalaking asawa. Kaya nga ito sinasabi, ang lalaking asawa, mamuno ng may habag katulad ng pamumuno ng Panginoong Kristo. Ang tungkulin ng asawang lalaki ay hindi kontrolin ang asawa, kundi proteksyonan, ibigay ang pangangailangan at alagaan ng kanyang asawa sa espiritual at emotional na paraan. So paano nga magagawa ng asawang lalaki yan kung wala ka siyang panahon sa salita ng Diyos? Kaya bilang wala pang kayong mga asawa, piliin talaga yung may espiritual na pundasyon. Dahil kawawa, ang pag-aasawa sa simula lang yan. Pero kapag nagtagal na yan at walang pundasyong spiritual, kawawa ang pamilya. 100%. Maniwala kayo. Dahil experience yan. Kaya mahalaga yung spiritual na pundasyon para sa magiging asawang lalaki. Dahil ang babae, sumusunod lang yan. Natural na sa babae na susunod. Dahil submissive ang mga babae. Kaya nga maswerte na lang din na kapag ang babae talagang sigig sa Panginoon, hindi siya nagpapadala sa asawa na susunod na okay lang na hindi magsamba. Kaya ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin na isang matatag na pagsasama na itinatayo sa pagmamahal, paggalang, pamumuno at nakasentro lamang sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Dapat iyon ang hinahanap na maging asawa. Kapag wala pang asawa, pag wala yung panahon salita ng Diyos, 100% hindi magiging maayos ang buhay bilang pamilya. 100%. Mark my word. Kaya mahalaga ang pundasyon ay yung spiritual na pundasyon. Hindi mahalaga ang trabaho na pinapriority. Ang mahalaga yung pundasyon ng spiritual. Dahil kapag ang spiritual, ang pundasyon, ang trabaho, negosyo, ay magiging madali na yan. So, follow na lang yan. Amen? So, kaya mahalaga yung tungkulin ng bawat pamilya. Ano pa ang sa asawang lalaki? Ngayon naman sa asawang babae. Ano naman ang tungkulin ng asawang babae? Ang asawang babae, nurture, guide, manage the home. So ito yung tungkulin ng babae, ng mga asawang babae. So ang asawang babae, ina, alagaan, gabayan at pangasiwa ng tahanan. So yan ang gawain ng babae. So ibig sabihin, hindi niya sinabi dyan na siya ang bahalang mag-provide. Dahil ang pagpuprovide sa lalaki, hindi sa babae. Pero baliktad na ngayon. Mas marami nagpo-provide ng mga babae kaysa lalaki. Ang mga lalaki ngayon, hayahay na lang sa bahay. So kaya nga ito sinasabi sa Proverbs 31, verse 10. Sabi niya rito, sino makakatagpo ng asawang may marangal na ugali? Siya ay higit na mahalaga kaysa mga rubi. O ibig sabihin, kapag natagpuan natin ang babaeng ganito, mas maganda ang ganitong babae. So sinasabi pa sa verse 11, buong tiwala sa ang kanyang asawa at walang kulang sa halaga. Verse 12, siya'y nagdala na sa kanya ng mabuti, hindi kasamaan. Sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, so ito yung babae. Lahat ng ginagawa ng babae mabuti
para sa kanyang asawa, pamilya. Yun ang tungkulin ng isang nanay. Sa verse 13, sabi dito sa verse 13, sabi niya rito, ito yung pumipili siya ng lana at lino at gumagawa ng may pananabik ng mga kamay. So verse 14, sinasabi niya sa verse 14, siya ay tulad ng mga barkong mangangalakal na nagdadala ng kanyang pagkain mula sa malayo. Di ba kapag may mga kulang sa bahay, ang ina ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkain, nagdala ng pagkain. So napakadaming gawain ng nanay. Samantalang ang ama mag-provide lang. Samantalang ang nanay napakadami. Mag-aalaga ng tahanan, mag-aanap buhay din. Tapos yung mga lalaki napaka-bait. So verse 15, siya'y bumabangon habang gabi pa. So biruin mo yung mga babae, madaling araw, nagbumabangon na para magbigay ng pagkain para sa kanyang pamilya. Samantalang yung lalaki, natutulog pa, nakanganga pa. Tapos, demanding pa sila. So kaya, sabi dito, ang mga babae, bahagi para sa kanyang mga alipin babae. O yung babae, nagiging alipin pa ng tahanan. Buruin mo yan. Lahat na nagagawin. Napakaswerte ng mga lalaki. Tapos yung mga lalaki, Verse 16, sabi niya dito, isinaalang-alang niya ang bukid at binili yon mula sa kanyang kinikita at nagtatanim siya ng ubasan. Turuin mo, nagiging mambubundok pa ang mga babae. Tapos ang lalaki, dalawa lang ang kailangan at dalawa lang ginagawa ng lalaki, mag-provide lang at magturo, pero hindi pa nagagampanan. Diyos Maria. So verse 17, sabi na siya'y nagsisikap sa kanyang gawain. O mga babae, masikap talaga mga babae. Napaka-multitasking na mga babae. Malakas ang kanyang mga basic para sa kanyang mga gawain. Biruin mo, 24 hours nagtatrabaho. Ang mga nanay, di ba? Nag-aalaga ng bata. Wala nang tigil. Madiskarte sa buhay. Sa verse 18, nakita niya ang kanyang pangangalakal ay kumikita. O, tingnan mo, nangangalakal ang mga babae. Ang kanyang lampara ay hindi namamatay. Sa gabi, ibig sabihin, walang kapaguran ng mga nanay. Walang kapaguran. Pero ito pagdating ng asawa, galing sa trabaho, pagsahandaan pa, bago yan makatulog, kailangan yung asawa tulog muna. Dahil sa gawain ng babae, napakaswerteng lalaki. Kaya piliin yung lalaki na ibibigay sa inyong yung kanyang tungkulin. Dahil napakaraming tungkulin ng babae. Sa babae, ito yung sabi dito, sa kanyang kamay ay hawak niya ang palyo. O tinan mo, nagkapalyo-palyo ng kanyang kamay sa paggagawa sa tahanan. Ito sinasabi, inawakan ang suliran sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Kawawa talaga mga babae sa gawain. Napakadaming responsibilidad ng mga babae, tapos lagi pang pinagbibigaan ng masama. Napakabait na asawa. Verse 20, binubuksan niya ang kanyang kamay sa dukha, inuunat niya ang kanyang mga kamay sa mga nangangailangan. So matulungin din yung mga babae. At sinasabi pa sa verse 21, kapag umuulan ng niebe, hindi siya natatakot na parang sa kanyang sabayan sapagkat silang lahat ay nararamtan ng pula. So mga babae, ayaw niya na ang kanyang mga anak ay walang maisuot, kaya nga laging nagkukay-ukay. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa siya ng diskarte para yung kanyang mga anak ay hindi nagmumukhang walang maisuot. So kaya nga ito yung sinasabi, ano pang ginagawa ng babae? Ang babae siya'y gumagawa ng mga panakip ng kanyang higaan. So di ba, dumadiskarte ang mga babae. Napakadaming gawain ng babae. Siya ay nagdadamit ng pinong lino at kulay na ope. Sa verse 23, ang kanyang asawa ay ginagalang sa
Biruin mo ang mga babae. Kahit walang hiyang asawa, ginagalang pa ng mga babae. Grabe talaga ang responsibilidad ng mga babae. Napakadami. Sabi dito, iginagalang siya sa pinto ang bayan. Di ba mga asawa pagdating, ito yung chinelas mo, darling. Kumain ka na ba? Magkape ka na. So, di ba ganyan ang mga babae sa kanyang asawa pag nagtatrabaho? So, ito yung binibigyan niya ng mga pambigkis na mga ngalakal. So, kaya napakadami ng responsibilidad ng mga babae. Samantalang ang lalaki, mag-provide lang at magturo ng salita ng Diyos. Hindi pa magampanan. Susgir. Sa verse 24, gumagawa siya ng damit, lino, at ipinagbibili ang mga iyon. Di ba madiskarte mga babae? Ginagawa niya lahat para makatulong. Nangangalakal siya. Tulad, di ba si sister, mahilig siya mag-buy and sell. Di ba? Tayo mga nanay, mahilig tayong dumiskarte. Sa verse 25, sinabi niya rito, ang mga babae siya'y nararamtan ng lakas at dangal. Kaya niyang tumawa sa mga darating na araw. So, di ba yung mga babae, tingnan mo, lagi tayong smiling kahit may problema. Kahit walang problema, amen? Sabi niya rito, siya ay nagsasalita ng may karunungan, tapat, na turo na nasa kanyang dila. Sa verse 27, binabantayan niya ang mga gawain ng kanyang sambahayan. O diba? Siya nagtuturo sa mga anak. O anak, ito gawin mo. Kasi yung mga anak nagre-reklamo. Maghuhugas lang ng talo, nagre-reklamo pa. So, napakadaming tungkulin ng babae. Hindi siya kumakain ng tinapay. O hindi siya kumakain hanggat yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya ay hindi naasikaso. Pero ito ganyan ang mga babae. Tapos, naku. Sa verse 29, napakadaming responsibilidad ng babae. Maraming babae ang gumagawa ng marangal na bagay, ngunit nahihigitan mo silang lahat. So, kaya kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, wala tayong kapantay bilang mga babae kapag ginagawa natin ito sa ating mga pamilya. Kaya sinasabi niya, ang kagandahan ay mapanlinlang. Ang kagandahan ay panandalian, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. So, purihin tayo mga babae na ang ating pamumuhay ay makadiyos sa pamumuhay. Sinasabi dapat purihin ang mga babaeng ganitong makadiyos na pamumuhay at dapat parangalan siya dahil lahat ng ginagawa niya sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga gawa ay magdadala sa kanya ng papuri sa pintuan ng bayan. Ibig sabihin siya ay pagpupuri, siya ay pagpapala sa lahat. Kaya dapat igalang yung mga makadiyos na babae. Yan yung tungkulin ng babae, napakadami. Ang lalaki, dalawa lamang, di ba? Dalawa lang. Provide and magturo ng salita ng Diyos, hindi pa magawa. So, yan yung gawain ng babae. Ang gawain ng lalaki, dalawa lang. Mag-provide at magturo ng makadiyos na futuro. Pero hindi pa nagagawa ng mga lalaki. Hindi naman lahat. Amen? Hindi lahat. Pero kalimitan, hindi pa nagagawa ng mga lalaki ang kanilang tungkulin. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, maging masipag tayo dahil dapat tayong i-honor. Masipag at matalino, dapat tayong maging tapat tayo sa pamilya bilang mga babae. Mabait sa mahirap at maging malakas tayo dahil napakadami nating trabaho. Tulog na ang lahat, tayo mga nanay, hindi pa tulog dahil naghuhugas, naglalaba, kung may baby pa, naglilinis pa ng mga bote ng dede bago matulog. So yan yung nagpe-Facebook pa. So yan yung mga nanay. Yung mga nanay. So ang kanyang halagay higit na kagandahan. Siya ay pinagdiriwang dahil ang kanyang takot sa Panginoon ay tapat na mga aksyon. Kaya iyan yung gawain ng nanay. Tapos na tayo sa nanay, sa tatay naman. Tapos na rin. Ngayon naman sa mga anak. Ay anak, mga kinig kayo. Ito yung mga anak, gawain ng mga anak. Ang gawain ng mga anak,
kailangan sumunod. Sundin, igalang, pangalagaan ang mga matandang magulang. Makinig, mga anak. Yan yung sinasabi na, yan yung gawain ng mga anak. Pangalagaan, hindi yung sasabihin ng anak, huwag mo kaming gawing retirement plan. Ay, napakagandang anak. Sasabihan ng magulang, huwag daw gagawing retirement plan. Oh, may gulay. So, ito yung gawain ng mga anak. Sabi niya rito, bilang mga anak, ang paggalang, ito yung paggalang sa iyong mga magulang ay hindi lamang isang kultura or moral na prinsipyo. Ito isang banal na utos. Banal na utos na igalang at alagaan ang mga magulang. Hindi lamang ito isang utos na may pangako. Kapag ginawa natin ito bilang mga anak, ito yung nagpapakita ng paggalang, pagpapasalamat at pagsunod sa ating mga magulang hanggat ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos. Hanggat naaayon sa kalooban ng Diyos, isundin natin ang ating mga magulang. Maliban na lamang kapag yung magulang, inutusan ka, mag-drugs ka. Hindi yan kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na uutusan ng magulang ang anak, o sige anak, magsugal ka doon. O sige anak, mag-inom ka. So yun yung hindi dapat sundin ng mga anak, yung mga mali. Pero kapag naayon sa utos ng Diyos, kailangan nating igalang. Dahil kapag inigigalang natin ang ating mga magulang, ito yung unang pangako na ito'y sinasabi na ipinoposisyon natin ang ating sarili para sa kapag sinunod natin ang ating mga magulang, nangako ang Diyos sa atin na pinoposisyon natin ang ating sarili bilang mga anak ng pabor, proteksyon, pagpapala at mahabang buhay na ibibigay ng Diyos kapag inigigalang natin ang ating mga magulang. Kaya nga sinasabi niya rito sa Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung sinasabi na pagsunod sa mga magulang hindi lamang isang pamantayan sa lipunan, kundi ito ay spiritual na responsibilidad. Kapag ang mga bata ay sumusunod sa paggalang at karangalan, inaayon nila ang kanilang sarili sa disenyo ng Diyos para sa pamilya at pinapahayag ang kanilang pananampalataya sa pagkilos. Ito ay isang pundasyong prinsipyo para sa pagtatayo ng isang makadiyos na tahanan. Kaya sinasabi pa sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos ng pangako. Kaya sinasabi pa sa verse 3, sabi niya rito, upang maging mabuti ka at matamasa mo ang mahabang buhay. So ang pagsunod sa mga magulang, ito ang pundasyon kung bakit ang mga anak ay magiging matagumpay, magiging mahaba ang buhay, at higit sa lahat, lagi siyang pagpapalain kapag sinusunod niya ang kanyang magulang. Kaya mayroon nga akong napanood sa isang YouTube. Yung isang bata, yun yung Janela in Japan. So napanood ko siya na napakaganda ng story niya. So ang kanyang mission, gusto niyang tumulong sa mga magulang at kapatid na nag-aaral pa yung kanyang kapatid. So kahit mahirap yung buhay niya sa Japan, hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang ang katayuan niya. Halos ang natitira na lamang sa kanya ay isang lapad. Pagkasyahin niya yon sa isang buwan para magkasya ang allowance niya. So ang lahat ng kanyang sweldo, ibinibigay niya sa kanyang kapatid at sa kanyang mga magulang. Dahil ipinangako niya na tutulungan niya ang kanyang kapatid na nag-aaral. So anong nangyari sa kanya? Ngayon, isa na siyang millionaire dahil sa kanyang ginawa. So kaya kapag tayo gumawa para sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, na hindi natin iniisip ang ating sarili, tayo pagpapalain. Dahil ito yung disenyo ng Diyos para sa pamilya na support for family support. So kaya yung mga anak na tumutulong sa magulang, yan yung pinagpala. Tulad ng kwento ni Janela in Japan. Ngayon, napakalaki ng kanyang tahanan So, yun lang yung ginawa niya sa kanyang mga magulang at kapatid. So kaya nga, na-interview yun ni Tony
Gonzaga. So kaya nga na, sabi ko, yun pala kahit siya hirap na hirap sa trabaho, hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang mahal sa buhay dahil ayaw niya mag-alala. Dahil siya dito ay nurse. Pagdating niya doon sa Japan, hindi niya na ano yung kanyang pagiging nurse. Na caregiver siya, pero registered na nurse siya. So kaya nga kapag tayo ay priority natin, tinutulungan ang ating pamilya, ito yung pangako ng kasaganahan, tagumpay, at mahabang buhay. Kaya huwag sabihin ng anak, huwag mo kaming gawing retirement plan. Ang gandang salita ng mga anak. Grabe. So kaya nga ito sinasabi na inuugnay ng Diyos ang pagpaparangal sa iyong mga magulang, sa pisikal na kagalingan at tagumpay sa buhay. So magiging matagumpay ang mga anak kapag ganito ang ginawa sa kanilang magulang. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Isaac. Si Isaac honor his father, Abraham. So kaya nga mababasa natin yan sa Genesis 22 verse 9. Ito yung pinarangalan ni Isaac, si Abraham, nagtiwala siya sa pamumuno ng kanyang ama hanggang sa puntong inilagay siya sa altar. Hindi siya nagreklamo. Nagmana siya ng pagpapala, kapayapaan at kasaganaan. So kapag ang anak, kapag may ginawa ang magulang at hindi nagrereklamo, kaya ang anak ay pinagpapala. Yung mga anak ngayon, kakaiba. Wala ka pa nga nagrereklamo na. Wala pa nga nagagawa, nagrereklamo na. So kaya nga sinasabi dito, sa verse 9, Genesis 22 verse 9, na makarating sila sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya, nagtayo si Abraham ng isang altar doon at inayos ang mga kahoy. Sa ibabaw nito, iginapos niya ang kanyang anak na si Isaac at inilagay sa altar sa ibabaw ng kahoy. So, kung halimbawa ikaw anak, iginapos ka na. So, anong reaction mo? Si Isaac, sumunod siya. Ipinagkatiwala niya sa kanyang ama ang kanyang sarili, hindi siya nagreklamo. Diba? Kung may sa kapanahonan ngayon, anak, igapos ka. Kung aanin mo pangalan, baka magngangaw na yan. Iginapos at mayroon ng kahoy dun sa ibabaw ng altar. Ginapos. Pero hindi siya nagreklamo. So ngayon, ang mga bata, reklamador. Ito yung sandali ng pinakauling pagsubok ni Abraham sa pananampalataya at pagsunod sa kabila ng hindi maisip na kahirapan. Lubos na nagtiwala si Abraham sa Diyos hanggang sa puntong inihandog niya ang kanyang anak. Sa sandaling ito, naglalarawan ng sariling sakripisyo sa Diyos ang kanyang anak, tulad ng Panginoon Kristo sa pagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nasasangkot ng pagsuko kahit na malaki ang kabayaran. So, ito yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos, na kahit na yung kaisa-isa niyang anak, handa niyang ialay nang wala siyang pagrereklamo. At ganun din si Isaac, wala siyang pagrereklamo kahit na siya inihandog na sa altar. Kahit may kahoy na doon. Diba? Kung tayong mga anak, ako may kahoy na ito, susunugin talaga ako ito. So wala siyang reaksyon. Sumunod siya, nagpasakop siya sa Diyos, ay nagpasakop siya sa kanyang ama. At ganun din si Abraham, nagpasakop siya sa Diyos, na kahit na alam niyang kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya pa rin dahil nagsumuko siya sa Diyos. Ito yung paggalang ng anak na sumasalamin sa pagsunod at pananampalataya. So kaya nga ito yung kaugnay, si Isaac kay Abraham, isang tahimik, ngunit makapangyarihang halimbawa ng karangalan pagtitiwala sa pagpapasakop. So bagamat walang maraming salita ang naitala, mula kay Isaac ng kanyang kabataan, ng kanyang kilos ay nagsasalita ng maraming salita, lalong-lalo na sa isa sa pinakamalagang sandali sa salita ng Panginoon na si Abraham ay hinihiling na inalay si Isaac bilang isang sakripisyo. Kaya nga sinasabi pa dito sa Proverbs 10 verse 1. At yung sinasabi, ang matalinong anak ay nagpapasaya sa kanyang ama. So, si Abraham at si Isaac ay matalinong anak si Isaac. Ngunit ang mangmang na anak ay nagdadala ng kalungkutan sa kanyang ina. So yung mga mangmang na anak, yan yung mga reklamador.
Wala pa nga nangagawa, nagre-reklamo na. Kaya nga ito kung paano malalim ang sakripisyo ng mga pagpili ng isang bata sa kanilang mga magulang, ang karunungan ay nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan at karangalan sa isang pamilya. Habang ang kahalagahan ay nagdudulot ng kalungkutan at sakit. Kahangalan. Yung mga kahangalan na bata ay nagdudulot ng kalungkutan at sakit. Yung kahangalan na bata, ito yung hindi sumusunod sa magulang. Laging reklamo ng reklamo, hindi pa nga nagagawa, nagre-reklamo na. So kaya nga ito sinasabi na, ito yung ipinapaalala na sa atin na ang pamumuhay ng matalino ay hindi lamang para sa pansariling pakinabang. Ito pinagpala nito ang pagmamahal at pagpapalaki sa atin. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng bawat tungkulin natin bilang mga anak, magulang, at ina, ama, anak. So yan yung mga tungkulin natin na dapat natin sundin. Amen?